Hello everyone, we're now on the third video ng one-on-one evangelism at kasama ko ngayon si Pastor Polly. So, ipapakita namin yung pagdating sa gospel invitation, paano ba magpatanggap sa Panginoon sa ating mga prospect. So, given na natapos na yung gospel presentation at nandito na ako ngayon sa gospel invitation. So for this example, ay sasagot siya ng oo o sasagot siya ng yes kapag tinanong ko siya about the gospel invitation. Okay, so here we go. Polly, maluwag ba sa puso mo na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo? Yes po, maluwag sa aking puso. Kung ganon ay sumunod ka sa panalangin ito at ariin mo na ito ay personal mong panalangin. Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Maraming pagkakamali. Maraming pagkukulang. Simula pa nung ako'y ipanganak. Hanggang sa kasalukuyan. Subalit sa oras na ito, ako po'y naniniwala. Nananampalataya. Na ikaw, Panginoong Jesus, ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Upang bayaran lahat ng aking kasalanan. Kaya tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, bilang aking Panginoon, at tagapagligtas. Na magmula ngayon, maghari ka sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang ang mananalangin. Lord, sa oras po na ito, patuloy mo ingatan ang desisyon na ginawa ni Polly na tanggapin ka bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas at pagpalain mo ang kanyang buhay hindi lamang sa aspeto ng material at pisikal, kundi lalong-lalo na sa relasyon niya sa iyo na sa oras na ito ay pinagpasyahan niya na tanggapin ka bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Samahan mo siya, Panginoon, at lalo pa siyang maging malapit sa iyo sa pag-aaral ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor Polly. Maraming salamat po. So, patuloy tayo at makikita po natin. Kakat mo na lang yun. Okay. So, patuloy po tayo. Sa nakita nyo halimbawa ay nagkaroon tayo ng sinner's prayer. So, after ng sinner's prayer, actually, dinuktong ko na yung dinugtong na natin yung tinatawag na pastoral prayer. Okay? Pero gusto kong makita natin na you have your own example sa inyong mga handouts. May script tayo dyan. So, yung pinakita namin ay medyo iba doon sa script na nasa inyong notes. Pero parehas po yung mga prinsipyo. So makikita nyo kanina na nakakaroon tayo ng eye-to-eye contact doon sa ating prospect. Malinaw ang pagsasalita at hindi nagmamadali. Seryoso ang tono. At tinawag siya sa kanyang pangalan. At ibinigay sa kanya ang imbitasyon na tanggapin si Jesus. At doon sa pagsunod niya sa panalangin, makikita niyo po doon yung A, B, C, D, E. Ano yung A? Ay admit o yung pag-amin ng kasalanan. And letter B, yung believe, yung pagsampalataya na naniniwala
na ikaw, Panginoong Jesus, ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, so on and so forth. And then letter C, yung confess, no? Yung sinasabi na Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. And then letter D ay hindi naman tayo nangaral. And letter E, hindi naman tayo nagtagal, nag-exit din tayo. Okay, but you can notice na ito yung pangatlo sa one-on-one, pangpito sa one-on-one evangelism. So we just finished yung pastoral, yung gospel invitation. And the next one, yung pangpito, is the pastoral prayer, which is mapapansin nyo, idinugtong ko doon sa sinner's prayer. So ang panalangin ng pagtanggap o yung sinner's prayer, okay, yan yung una nating ginagawa. And after nun, ay dinudugtong natin yung tinatawag na pastoral prayer, which I just did kanina. So, ang pastoral prayer ay ito'y naglalaman ng panalangin ng pagpapala at pag-iingat. Isang mahalagang sangkap sa panalangin pastoral ay ang empathy. Ibig sabihin ay paglalagay ng sarili natin sa kalagayan ng ating prospect nang sa gayon maging angkop ang ating panalangin ayon sa pangangailangan at nararamdaman ng ating prospect. So halimbawa ay ang ating prospect ay isang nanay ng tahanan. So try to figure out, no, kung ano ang itsura, kung ano ang marahil ginagawa ng nanay na ito sa buong maghapon. Maaring naglilinis siya ng bahay, nagluluto, nag-aasikaso ng mga anak, nagbabudget ng sweldo ng kanyang asawa. At ang mabigat, kung medyo maliit lang yung sweldo ng asawa, ay dinidiskartehan niya na ito ay maging sapat sa pangangailangan. So, sa ganung kalagayan ng isang prospect natin na isang nanay ng tahanan halimbawa, ano kaya posibleng pinagdadaanan at nararamdaman ng isang katulad niya? Kapag inilagay natin ang ating sarili sa kalagayan niya, tawag nga doon ay empathy, maaring masabi natin na siya ay maaring nabubugnot, napapabayaan na ang kanyang sarili, napapagod sa pisikal, napapagod din mag-isip, no? Baka meron din siyang mga kapaguran sa kanyang damdamin sa dami ng kanyang iniintindi. So, ang katulad niya, kapag ang katulad niya ang ipagpe-pray mo, maaari natin siyang ipanalangin na may pagtukoy, no, sa kanyang kalagayan. Maaari natin siyang ipanalangin ng ganito. So again, this example is about, sinasabi natin about sa isang nanay ng tahanan, typical na nanay ng tahanan na maghapon na sa bahay, nag-aalala ng bata, naglilinis, nagbabudget, so everything. So sinabi natin, possible na nararamdaman niya ay napapagod siya, hindi lang sa physical, hindi sa isip, sa emotion, napapabayaan yung sarili, perhaps medyo madaling uminit ang ulo. So, halimbawa ng pastoral prayer, okay, again, the pastoral prayer ay pagkatapos ng sinner's prayer o pagkatapos ng prayer of acceptance. So, maaaring ganito ang pwede natin sabihin sa panalangin, sa example ng isang nanay. Panginoon, salamat po sa pagtanggap ni Lydia, for example, Lydia ang pangalan nung nanay. Salamat po sa pagtanggap ni Lydia sa iyo. Nakikita mo po ang kanyang kalagayan, hindi po madali ang kanyang pinagdadaanan, sa dami ng kanyang inaasikaso, napapagod po ang kanyang katawan, isip, maging damdamin. Subalit salamat at mayroon kaming Diyos na nakakaunawa ng aming kalagayan. Dalangin ko ang kalakasan na ipagkaloob mo sa Kanya upang magampanan ang Kanyang tungkulin sa bawat araw. At alam ko po na kayo ang Diyos na magpapala at mag-iingat sa Kanya at sa Kanyang pamilya. Mula po ngayon, kayo ang magmaniobra, kayo ang mag-control ng Kanyang buhay. Yamang
kanyang isinuko ang kanyang sarili sa iyo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po yung example ng prayer. So, sa prayer may empathy. Okay? So, yun yung kumbaga, sinusubukan nating madama kung ano yung posibleng nadarama at pinagdadaanan ng ating pinagpipray. So, ito po ay, yung ganitong pamamaraan ay maaring kasangkapanin ng Panginoon para matouch ang puso ng ating pinagpipray. So, at the end of the day, it is the Holy Spirit na siyang kakausap, hihipo sa tao at tayo po ay mga instrumento lamang. Maaring gamitin ng Panginoon ang ating pananalangin sa kanila. Kaya salamat po at nabaybay natin ang one-on-one evangelism at kung meron pang ilang mga dapat gawin ay dapat po natin itong i-practice o i-role play. So God bless everyone.